aking mga masisipag na guro, Ma'am Lulu, Ma'am Mika, Ma'am Manilin, at Ma'am Canis. At sa mga magulang at mag-aaral, kayo ang tunay na kita sa araw na ito. Isang malaking karangalan ang maimitahan bilang inyong panauhing tagapagsalita sa napakahalagang okasyong ito. Ang ating tema, Filipino graduates, prepared to lead with competence and character, ay hindi lang isang simpleng salita. Ito ay isang paalala na ang bawat bata, anuman ang kakayanan o hamon sa buhay ay may potensyal na maging mahusay at magkaroon ng maliwanag na kinabukasan. Ngayong araw, pinagdiriwang natin ang inyong tagumpay, ang inyong pagsisikap at ang inyong hindi makapawarang katagal. Muli po, marami pong salamat at ako'y naimbitahan magbigay ng konting inspirasyon patungkol sa journey ng aking anak na tulad ng mga batang ito ay may espesyal din na kondisyon. Ang aking anak na si Gia, magwawalong taong gulang, ay na-diagnose din with autism nung siya ay 5 taong gulang. Pinanganak si Gia noong June 29, 2008. At laking pasasalamat ko noon dahil normal siya physically at normal naman ang kanyang newborn skin. Kaya hindi pumasok sa isip ko noon na bibigyan kami ng Panginoon ng ganitong klaseng pagsubok. Noong months pa lang si Gia hanggang 1-year-old, okay naman. Nagre-response siya pag kinakausap namin at mayroong emosyon. Mula naman nung takpan siya, alam na niya ang alphabet from A to Z. Kahit balik-balik pa yun. Siyempre, bilang magulang, tuwang-tuwa kami kasi siyempre, sabi ko, aba, matalino ang anak ko. Dingit sa kaalaman ko, maaaring isa na pala yun sa sign na meron siyang autism. Nung 2 to 4 years old siya, wala pa rin sa isip ko na may ganitong kondisyon si Gia. Dahil tipikal na malikot lang na bata. Sabi ko noon, baka hyper lang. Though may napansin ako sa kanya noon, mahirap siyang tawagin. Baka kailangan ulit akong tumawag sa kanya bago siya mag-respond. Hanggang sa nag-daycare siya. Doon ko palang na-realize na kakaiba talaga si Gia. Kita-kita ko noon dahil kasama na niya yung mga kasigitan niya sa loob ng isang classroom. At talagang naisip ko noon na kakaiba siya. Nagkaklase ang teacher pero hindi siya umupo. Umangakyat sa mga lamesa at mas nabahala ako dahil isang beses basta na lang siya sumakay sa tricycle na hindi naman niya kilala. Doon ko inamin sa sarili ko na kailangan ko patingnan sa isang neurodevelopmental pediatrician ng anak ko. Dahil nag-search din naman ako sa posibleng kondisyon ni Gia, pati sa mga nakikita ko sa kanya, sa mga kilos niya, may idea na ako sa kung anong pwedeng maging diagnosis sa kanya. At noong July 27, 2023, sinampal na ako ng magkuhanan na nagmula sa isang neurodevelopmental pediatrist na si Dr. Rene Daly D. Katigbak na si Gia ay talagang may autism. Bilang magulang, lalo na bilang isang ina, ang araw na yun ay halos bumuo ang mundo ko. Yung pakiramdam na bumuo lahat ng pangarap ko para sa napakagandang anak. Sabi ko lang sa Diyos, bakit ang anak ko pa? Unang-unang pumasok sa isip ko noon, paano ang kinabukasan niya? Magkakaroon pa ba siya ng normal na buhay? Kaya niya bang mag-isa? Paano siya magkakapamilya? Magkakaanak? Nakakapag-aral pa ba siya? Paano kung wala na kami ng daddy niya? Ito yung mga paulit-ulit na tanong at pag-aalaga na pilit kong tahimik na nilalabanan sa bawat gabi, sa bawat pagtitig ko sa mukha ng aking anak. Hindi madaling matanggap at alam kong lahat tayong magulang na narito ay alam kung gaano ito kahirap. Pero ako, 3 bagay lang po ang nagpakalma at unti-unting nagliliwanag sa akin noon ay napakadilim at sinusubukang pagiging magulang.
Una, sabi ko po sa sarili ko, may dahilan ng Diyos. Pangalawa, sabi ko, binigay siya ng Diyos dahil kaya natin, kaya ko. At pangatlo, sabi ko, alam kong kahit anong mangyari, hindi niya kami pababayaan at isinusubukan sa kanya ang lahat. Narecommend si Gia na mag-spend na lang muna at matutukan siya kasabay ng therapy. Kaya noong taon yun, pinasok namin siya dito sa SPED under Teacher Janice. Isang taon din yun, kasabay na naikuha namin siya ng slot ng speech at occupational therapy sa ETD as a therapy siya sa Helping Hands. Laki pasasalamat ko dahil sa loob ng isang taon, nakita ko ang laki ng improvement ni Gia. Kaya noong July 12, 2024, ipinasuspend ulit namin siya at sobrang saya ko dahil nagbunga ang hirap at syaga ng kanyang teacher Janice at ng kanyang mga therapists sa Helping Hand. Dahil sinabi ng doktor na malaki ang naging improvement ni Gia at ready na siyang mag-regular school. Kaya noong school year 2024, nag-usap kami ng asawa ko kung private ba namin siya ipapasok. Dahil ayon kay Doktora Katigbak, mas makakaganda para sa kanya kung konti lang yung classmate. Sa ganun, mas matutunan siya ng mga teacher. Pero sabi ko sa asawa ko, kaya ba natin? Baka naman tao hindi kayanin financially dahil may anak pa kaming dalawa na nag-aaral din. At sa sahod ng asawa ko, sabi ko sa kanya, tiyak magigipit tayo. Nagdesisyon kami na sumukan muna sa public school sa amin sa Canaba Center Elementary School. At sa awa ng Diyos, nakapag-kinder si Gia. Ngayong school year, natapos niya ang grade 1 at next school year ay siya ay grade 2 na. Marunong sumulat, marunong bumasa, at kahit paano may naisagot siya sa exam. Salamat sa kanyang mga naging guro, sa principal, at sa aking mga ka-co-parent at sa kanyang mga classmate doon dahil sa laki ng tiyaga at pag-unawa nila kay Gia. Isang beses sumali si Gia sa Miss UN. Sobrang saya ko dahil nakaya niya. Nagpakilala sila at from batang hindi mapakali at hindi tumitigil. Noong araw na yun ay tumayo sila ng matagal sa stage kasama ng iba. Though masasabi ko na may mga behavior pa rin siya na kakaiba sapagkat pagbaba niya ng stage, diretso siya sa table ng judge at tumampot ng isang pirasong snack na nakapatong doon. Oh, talagang kakaiba ang anak ko. Ang mga anak natin. Pero hindi na natin mababago yun. Pero ang mga kakaibang behavior na yun ay tinatawanan ko na lang at sa isip ko, anak ko yan. Tawanan mo ng iba, kutyain mo ng iba. Siya pa rin ang pinakamamahal kong anak. At sa akin ay malaya siya kung ano ang ikilos at sabihin niya.